So, ngayon po, ang ating po paksa is about renewing of your mind. No? Renewing your mind. At ang ginagamit ng Panginoong instrumento to renew our mind, walang iba kundi the Word of God. Salita po ng Panginoon. Kaya, itong mga nakaraang linggo, napag-aralan po natin yung tinatawag na integrity and power of the Word of God. Ano po? At binag-aralan din natin ang healing power of God's Word. How to receive healing for our bodies, for our spirit, soul, and body through the power of God's Word. The Word of God is alive. No? Sabi nga sa Hebrews chapter 4 verse 12, the Word of God is alive, powerful, sharper than any two-edged sword, piercing to the dividing asunder of the soul and marrow, of the soul and spirit, and even bones and marrow. Nakaka-penetrate ang salita ng Diyos. Yan po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. It is alive. No? Merong translation ng araw, minabasa ko, the Word of God is a living thing. Antindi, ano? Buhay ang salita ng Panginoon. Purihin ng Panginoon, at marami pa tayong matututunan about the integrity and power of the Word of God. Ito, talakayin natin itong role ng Word of God in renewing your mind, or in renewing our mind. Basahin po natin ang ating Biblia sa Romans chapter 12 verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, this is from NASB, therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living, holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. No? Ito yung ating katawan, na sabi dito, ihandog natin. I-offer natin sa Panginoon at hayaan natin gamitin ang ating katawan na gamitin ng Panginoon sa ministry. Okay. Not only to worship Him, but to minister to God's people and even to the unbelievers. Gamitin natin ating katawan. No? Ang ating katawan, hindi na natin pag-aari, ito ay pag-aari ng Diyos. Our spirit, soul, and body, ito po ay God's possession. Our whole being is possessed by our Almighty God. We are God's property, we are God's possession, we belong to Him, we no longer belong the devil, no? Kalaban natin ang diablo, and we belong to God. Nasa winning side tayo, and we are already winners. Pag ikaw ay nasa side ng Panginoon. Kaya tawag sa atin ng Panginoon sa Bible, we are more than conquerors. Romans chapter 8. So, ituloy natin ang basa. Yung verse 1 ng chapter 12 is about offering our body to God, no, as a living sacrifice, meaning habang tayo ay buhay, paggamit natin ang ating katawan sa Panginoon, hindi natin pagagamit ating katawan sa kasalanan, sa paggawa ng kasalanan, o sa pakikipag-compromise sa salibutan, kundi i-offer natin ang ating katawan to serve God faithfully. Ano po? As we serve God faithfully, we are worshiping God. Sapagkat sa Bible, sa serve at saka worship or service, worship iisa. So kapag nagsiserve tayo sa Panginoon, meron tayong service, we are already worshiping God. Ang worship, hindi lamang yung pag-awit, pagpalakpak, pagpupuri sa Panginoon, lahat ng yan part ng worship, pero minsan hindi naintindihan ng mga Kristiyano, habang tayo ay sumusunod sa Panginoon, habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, no? And sinusunod natin yung mandate na binigay sa atin ng Panginoon, doing the will of God, we are already worshiping the Lord. Kaya nga, every time we obey God, we are worshiping God. No? Kaya, ang ating katawan, paggamit natin sa Panginoon. Ngayon, itong verse 2, ito yung tatalakayin natin. Ano?
And do not be conformed to this world. No? At huwag kayong umayon sa madilim na makasalanang sanlibutan. Diyan nga tayo inilabas ng Panginoon eh. No? Tayo ay set apart. Yan ang theme ng aming church for this year. Set apart. No? Inihiwalay ng Diyos mula sa kapangyarihang kadiliman, mula sa makasalanang sanlibutan. Inihiwalay tayo ng Diyos to become God's holy people. No? Kaya yung salitang holy, hagios, at holiness, hagiasmos, at yung salitang set apart, iisa po yan. No? Yung salitang sanctification, holiness, set apart, iisa po yan. Sa Greek ay hagiasmos, na ibig sabihin ay set apart. God separated us from the world unto God. Okay? Now, sabi dito, huwag tayong umayo sa sanlibutan. Nabubulok na po ang sanlibutan. No? Kung paano sila nabubuhay, no? Bulok na pamumuhay, and sooner or later, lahat, bawat isa mawawala. No? At ang nakatitiyak lang na mabubuhay sa magandang buhay, sa next life, na makakasama ang Panginoon sa buong eternity, ay yung mga ipinanganak sa Diyos. Yung mga naglingkod sa Panginoon, na nung nabubuhay pa ay kanilang isinuko ang kanilang buhay sa Panginoong Jesus, and they accepted Jesus, they believe and accepted Jesus to be their Lord, their God, and their Savior. No? At tayo po yun. Ano? Tayo po yun. Yung nung isinuko natin ating buhay sa Panginoon at nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, pinanganak tayo sa kaharian ng Diyos. Now, Jesus Christ is our Lord, our God, and our Savior, the only Savior of the world. Tuloy natin basa. But be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, and that which is good and acceptable and perfect will of God. No? Sabi dito, ay tayo ay magsihiwalay o wag tayo umayo sa sanlibutan, kundi magsipagbago tayo ng ating mga pag-iisip, no? Upang mapatunayan natin kung ano ang kalooban ng Diyos, meaning upang makita natin kung ano yung gusto o kung ano yung perfect will of God. No? Kasi maraming Kristiyano hindi makita yung perfect will of God. Bakit? Hindi renewed ang pag-iisip. Pero once ang ating pag-iisip ay na-renew, na bago ng salita ng Panginoon, malalaman natin ang gusto ng Panginoon, malalaman natin ang kalooban ng Panginoon, at marinig natin ng ating puso ang tinig ng Panginoon. No? Sapagkat nabago ang ating pag-iisip. Pero habang hindi nababago ang ating pag-iisip, hindi tayo magiging sharp, hindi natin malalaman, malilito pa tayo, hindi natin alam kung anong kalooban ng Panginoon. Minsan, madadal tayo sa mga temptation, no? Kasi ang ating pag-iisip hindi na-renewed by the power of God's Word. Okay, may papaliwanag ako sa inyo patungkol dyan, mamaya, no? Tapusin lang natin itong verse natin. Na sabi dito, pag nabago pag-iisip natin, malaman natin ang kalooban ng Diyos at kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap at sakdal, no, na kalooban ng Panginoon kapag nabago ang ating pag-iisip. Okay, yan ang Romans chapter 12 verse 2. Now, basahin natin ang Philippians chapter 2 verse 5. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. This is from NASB. No? Sa New King James Version, alam niyo ang favorite Bible ko, and one of the most accurate Bible ay ang NASB. At may bago sila labas ngayon, 2020, NASB 20. Pero sometimes, merong mga verses sa New King James Bible, kasi dati ako New King James Bible. Nung makita ko, mas maliwanag ang NASB, bagamat talagang word for word,
lumipat ako ng NASB. Pero, madalas, bumabalik ako sa New King James Version kasi na may mga words sa New King James Version na minsan ay mas maganda naman kaysa NASB. Kagaya nitong Philippians chapter 2 verse 5, ano? Sa NASB sabi, have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus. Yung attitude, yung pag-ugali, no, ay maging kahawig ng pag-ugali ng Panginoong Hesus. Dito sa New King James Version, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Mas malalim. Kaya lang, kung bagito ka sa Bible, medyo mas mahirap ka intindihin. Mas madali intindihin yung NASB. Kasi yung bagong NASB 20 ay halos ginaya niya sa English ng ng NIV na pinagaang ng pinagaang. Pero word for word translation. So dito sa New King James Version, ang sabi, let this mind be in you. Ayan yung ang pag-iisip na ito ay mapasa inyo na siya namang na kay Kristo. Ibig sabihin, let us have the mind of Christ. Yan ang punto rito. No? At hindi na tayo babasahin yung context. Kinuha ko lang yun. Ngayon, binasa natin patungkol sa talata, the mind of Christ. Tingnan naman natin sa 1 Corinthians, kasi hindi ko na lang binasa, ganito, kung paano magkakaroon ng pag-iisip ni Kristo. Binaybay doon sa context ng Philippians chapter 2. Isa dyan ay to humble ourselves before God. No? Okay. Now, 1 Corinthians chapter 2 verse 16, ito naman ang sabi. No? For who has known the mind of the Lord, that He will instruct him? But we have the mind of Christ. Sino ang nakauunawa ng pag-iisip ng Panginoon upang tayo ay turuan? No? Pero meron tayong pag-iisip ni Kristo. Okay? So, ibig sabihin, eto, pupunta tayo dito sa mismong topic natin. When you have the mind of Christ, makapag-iisip ka na kagaya ni Kristo, no? At makapag-iisip ka na talagang nakikita mo sarili mo that you are more than a conqueror. Ano? Ang mga tao at may mga Kristiyano, wala pang pag-iisip ni Kristo, mga baby Christian, nag-iisip sila lagi ng defeat, failure, no? At kung ano-ano pa. Minsan naawa pa sa sarili. Ba't ganito ang pagiging Kristiyano? Akala ko ba, Lord, maganda magiging Kristiyano? Nakikita nila yung suffering, yung mga testing, yung mga problems in this life. No? Yun ang nakikita na kasi nga, hindi pa masyadong transform ang pag-iisip. They are still baby Christian. Kapag ang pag-iisip ng isang Kristiyano hindi na transform into the mind of Christ, kasi kailangan mabago. Bulok po kasi ang isip natin. No? Pag nabago yan, ang kanto lang ng pag-iisip natin, kahawig ng pag-iisip ni Kristo. And you will think as a conqueror or as more than conquerors. Pag luma ang iyong pag-iisip, mag-iisip ka ng defeat, failure, no? Ang nakikita mo, mga problema, naiisip mo, kahirapan, puro negative na isip mo kasi nga bulok. At ang battleground ng Diablo, ang ina-attack sa atin, laging ang number one, yung pag-iisip muna natin. Kasi pag nakuha niya na convince ng Diablo ang pag-iisip natin, madali nang i-convince ang puso natin, at pag nakuha ang puso natin, makukuha yung buong pagkatao natin. And we will be deceived by our enemy and will be defeated. No? But as long that you have the mind of Christ, you cannot be defeated. Forever, you are more than a conqueror. Amen po ba? Okay. So, dito sa Philippians 2:5, sabi, magkaroon kayo na ganitong pag-iisip na gaya ng pag-iisip ni Kristo. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16, sabi, but we have the mind of Christ. Ngayon, meron tayong pag-iisip
ni Kristo. Okay. Now, ganito ang nangyayari kapag ang ating bulok, lumang pag-iisip ay nalinis, na bago, ang kahantungan ay kagaya ng pag-iisip ng Panginoong Hesukristo. Okay. At alam nyo, when your mind is changed, ito taday, when your mind is changed, your life will be transformed. Remember, where your mind goes, your life follows. Ulitin ko ha. When your mind is changed, your life will be transformed. And remember, where your mind goes, your life follows. Anong ibig ko sabihin? Kapag ang pag-iisip natin na bago, ang susunod na mababago, yung buong buhay natin matatransform. Kailangan mabago muna ang pag-iisip. At saka pa lang, matatransform, magbabago ang pamumuhay natin. No? Kaya nga, kung nasaan ang pag-iisip mo, nandun din ang buhay mo. Kapag ang isip mo nasa sanlibutan pa, ang buhay mo sanlibutan pa rin. Pag ang pag-iisip mo nasa mga bagay ng sangkalangitan, gaya siya sabi dito sa Colossians, chapter 3, kapag ang isip mo laging nakalagak sa bagay ng kaharian ng Diyos, ang magiging buhay mo ay buhay pananampalataya at magmimistulang ang iyong attitude, pag-uugali mo ay ugaling taga-kaharian ng Diyos, hindi ugaling sanlibutan. Kaya sabi sa Colossians chapter 3, verse 1 hanggang 3, therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on the things that are above, not on things that are on earth. Ilagak nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa sa taas, nasa kalangitan, hindi sa mga bagay na panlupa. Tayo mga Kristiyano, iba na po tayo. Ano sabi sa 2 Corinthians 5:17? If any person is in Christ, he is a new creature, a new creation. All things are passed away. Behold, all things are passed away. Ang mga lumang bagay ay wala na, lumipas na. At ang lahat ng mga bagay ay pawang naging mga bago. Yan po tayo bilang mga Kristiyano na. Kaya nga, pag ang isang tao ay Kristiyano, ang isip niya dapat lagi nakafocus sa Panginoon, hindi sa mga bagay na panlupa. Kasi hindi naman po tayo tagalupa na eh. Sabi nga sa Bible, our heavenly citizenship is in heaven. Ang pagkamamamayan natin, tagalangit na tayo. At ibig sabihin, we are now in the kingdom of God. Our citizenship is in heaven. Okay. Bagamat hindi naman langit, ang langit, alam nyo, ang langit hindi naman yan na magiging perfect dwelling place natin eh, sa second life natin. Magkakaroon ng new heavens and new earth, at doon sa new earth, doon po tayo titira after na tayo ay pasamantala na lumagi sa langit. Bababa tayo sa bagong mundo, a perfect world, na mundo na hindi na mabubulok, kasama tayo na with our new glorified body na hindi rin mabubulok. Wala nang tayong kamatayan sa second life natin. Wala nang tatanda, wala nang mamimigati, wala na. Sabi nga sa Revelation 21 verse 4, at sa araw na yun, papawiin ko ang mga luha nila sa kanilang mga mata. Yun yung sa next life natin. Babaguhin ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Itong original earth natin po kasi ito'y masusunog ng apoy. Masusunog po ito. Kaya nga, gagawa ang Diyos ng bagong lupa, bagong mundo, a perfect world na kasya tayong lahat. At doon tayo maninirahan, magpakailanman, kasama natin ang Diyos natin. Kasama ang Ama, kasama si Jesus, kasama ang Holy Spirit, doon sa bagong langit at bagong lupa. Okay, yan ang magandang future natin. Kaya, hindi po tayo lugi. Kayo ng pinakamapalad na tao sa buong universe kasi buhay pa tayo.
na sumpungan natin, nakilala na natin ang Panginoon. At tayo tinanggap niya by His grace through the Lord Jesus Christ. Okay, tuloy po tayo. Ngayon, ganito po yan, ano? Magtataka kayo, hindi lahat tayong Kristiyano pare-parehas ng bilis ng paglago. Merong Kristiyano, wala pang 1 year, parang 10 years old Christian na eh. No? Naobserban niyo po ba yun? Sa pag-iisip, sa salita, sa gawa, sa pagkilo, sa pamumuhay, parang ang tagal na niyang Kristiyano. No? Parang 10 taon ng Kristiyano. Meron namang Kristiyano, 30 years na naglilingkod sa Panginoon, pero still baby Christian. Yung mga nakasakit sa kanya, hindi pa rin niya mapatawad. No? Madali siyang ma-offend, tampuhin. Ang gusto niya, siya pa rin yung center of attraction. Ang gusto niya, siya lang yung pagpapalain ng Panginoon. Mahilig pa rin sa marites. Mahilig pa rin na manisi ng kapwa-tao. No? At kapag siya siniraan, ang igaganti niya, sisiraan din niya. Pag siya sinapak, sasapakin din niya. No? Parang walang pinagbago doon sa buhay na hindi pa niya nakilala ang Panginoon. Kayo po ba masasabi niyo na nung nakilala niyo si Jesus na bago ang buhay niyo? Ay ako ay naranasan ko po yan. Hindi lang sa pagpapakumbaba na tinuro ng Panginoon sa atin, kundi yung tapang, lakas ng loob na humarap sa mga tao at dalhin ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. No? Kasi ako, by nature, pinanganak ako talagang mahihain ako. Hindi mo ako mapagsasalita. No? Lagi ko nga kinukwento yung testimony na yan. No? Sabi nga kapag wala ka bang bagong testimony, paulit-ulit yung testimony, hayaan mo na kasi pag totoo ang nangyari sa buhay mo, tinestify mo, paulit-ulit ka, kahit bagong gising, kahit tulog ka, kausapin ka, ipapahayag mo yung totoo nangyari kasi totoo at na-experience, and you will never forget those experiences, yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa inyo. Ano? Okay, ganito po yan. Bakit merong ang tagal ng pagiging Kristiyano, tagal ng born again, pero parang hindi born again ang buhay? Nakakita na kayo gano'n? Pero wag niya naman katulad na hindi yan born again. Actually, marami na born again. But the problem is, marami rin na nanatiling baby Christian. No? Tinalakay natin yung tinatawag na childish Christian, childish attitude, no? Negative yun. No? Anong childish attitude? Yung madaling masaktan, tampuhin, gusto niya siya yung center of attraction, gusto niya pag may ginawa siya, pupurihin siya ng pupurihin ng pastor, na congregation, gusto niya lalathala ang pangalan. Ito ang nagawa nitong taong ito, magaling ito, at ito'y kapaki-pakinabang, gusto yung papurihan, at kapag may blessing, gusto niya siya yung pinakamalaki ang blessing, makasarili ka nga. No? Yun ay childish attitude. At madaling magtampo at complain ng complain. Madaling umiyak sa problema. No? Madali rin masaktan, madaling matisod, madaling magalit, madaling magdamdam. At naikot na niya ang buong churches sa buong city. Nagpalipat-lipat na kasi naghahanap siya ng perfect church. Sabi ko nga, wala kang masusumpungan, wala kang matatagpuan na perfect church. Kung meron kang matagpuan perfect church, yung perfect church na yun, magiging hindi na perfect. Bakit? Kasi pumasok ka, lumipat ka doon. Actually, walang perfect church. Okay? Now, lahat may kapintasan, pati mga pastor, lahat tayo sablay pa rin, but nabubuhay lang tayo by the grace of God. So, nabagong buhay natin, no? Sa akin, itong pagsasalita ko ito, I consider this as one of the greatest miracle ng Diyos sa buhay ko. Hindi lang no ako ay na-born again, kundi yung gamitin niya ako to speak, to share the word of God to the whole world. Ito'y isa sa mga greatest miracle ng Panginoon. Kasi hindi ko kayang gawin to eh. Hindi ako ito. Hindi itong personality ko.
Hindi mo ako mapapatayo sa public, hindi mo ako mapagsasalita. At ako ay pinanganak ako na hindi ako magaling mag-construct ng sentence, hindi ako magaling mag-construct ng salita, at mahina ako sa communication. Kaya ako, bata pa, tahimik na ako, nasa isang sulok lang ako. Sa classroom, nung ako ay graders pa, hanggang sa ako nakagraduate, hindi ako naimik kahit alam ko ang answer. Dahil sobrang mahihain. Pero nung nakilala ko ang Panginoon at nabasa ko sa Bible na ang Diyos ang bumabago sa buhay, sinunod ko lang na sinunod yung instruction ng Diyos, nabago ang pag-iisip ko, nabago ang mindset ko. At nung nabago ang mindset ko, nagkaroon ako renewing of the mind, nabago ang buhay ko. Tandaan niyo mga kapatid, kapag hindi nabago ang pag-iisip ng isang Kristiyano, ang buhay niya yun pa rin. So, i-simplify ko pa, ganito po yan. Man is composed of 3 elements, or 3 dimensions. Spirit, soul, and body. Ganito, I am a spirit, I have a soul. Bakit ako may soul? Kasi soul in Greek is psyche. That means natural life. I have this natural life. Humihinga ako because I have a soul. Marunong akong magalit. Marunong tayong masaktan. Marunong tayong matuwa. Meron tayong emotion. Marunong akong mag-isip. Nakakapag-communicate ako sa inyo. May communication tayo. Naintindihan nyo ako. Bakit? Kasi pare-pareho tayong merong soul. Yes. Soul is composed of mind, will, and emotion. Marunong akong pumili, meron akong emosyon, hindi ako robot, marunong akong mag-isip, marunong akong mga twiran, meron akong konsensya, marunong akong mag-imagine, marunong akong mga twira, marunong akong magpaliwanag, marunong akong makipag-communicate kasi meron akong soul, kaluluwa. Hindi ako kaluluwa. Ako ay merong kaluluwa. Ang Diyos, God is Spirit. Pero sabi sa Hebrews ng Panginoon, kapag ang aking lingkod ay tumaligod sa akin, ang aking kaluluwa hindi malulugod. Ba, may kaluluwa pala ang Diyos, lumabasa ko yun. God has soul. Parang tayo, if God is a Spirit, He has His own soul. Siya nagsabi rin ang aking kaluluwa hindi malulugod. Hindi sinabi ng Diyos na ako bilang kaluluwa, hindi ako malulugod. Kasi hindi naman kaluluwa ang Diyos. God is Spirit. Ang hindi malulugod yung kanyang kaluluwa. Meron siyang kaluluwa. Ako rin, I am a spirit being. You are a spirit being. And I have a soul. And bukod sa I have a soul, me, the real man, this is the human spirit, lives in this physical body. I live in this temporary physical body. Kahawig ng spirit ko yung physical body ko. Yung nakikita nyo sa akin, ito yung bahay ko. Yung nakikita ko sa inyo, yung bahay nyo. Pero yung tunay na ako, nasa loob ng katawan na ito. I am a spirit, I have a soul, and I live in this physical body. Saan located ang mind? Saan located ang emotion? Nandun yan sa soul. Ang spirit nananatiling buhay because the spirit has life. Hindi yan naghihiwalay ang spirit and soul. Lagi magkasama yan. Pag tayo pumunta sa langit, our spirit will go to heaven, to the presence of God, kasama yung soul. Bagamat magkaiba sila, pero laging magkasama, hindi pwede maghiwalay. Okay? Hindi kagaya ng physical body, iiwan natin sa planet Earth ang physical body nito. Pag ito'y nasira, aalis tayo sa katawan na ito at pupunta tayo sa Panginoon. Both our spirit and soul will go to God. Okay. So, ngayon, meron sa pagiging sa naranasan nating new birth or regeneration, kung tawagin, at ang madalas tiyatag nating born again experience natin,
Alam nyo, sa born again experience natin, merong God's part at merong man's part. Ano? Ang God's part ay nung tayo lumapit sa Panginoong Hesus at sumampalataya tayo sa Kanya at tinanggap natin siya na maging ating Diyos, Panginoon, tagapagligtas, doon tayo ay pinanganak sa kaharian ng Diyos. And God recreated our dead human spirit. He recreate our spirit. No? Muli niyang nilikha, muli niyang binuhay ang ating patay na espiritu. And death and dead doesn't mean to cease to exist. Hindi, nandyan yung spirit ko. Kaya sinasabi natin patay, nung tayo ay wala pa kay Kristo, patay tayo spiritually, hindi ibig sabihin hindi tayo nag-exist. Ang namatay sa atin yung spirit natin. No? Na ang ibig sabihin, tandaan nyo ito, ang biblical meaning ng death does not mean to cease to exist. No? Dead means separation. Pag namatay ang aking katawan, this is physical dead. Physically dead. Ang physical body. Bakit? Umalis na, sumeparate na ang aking spirit and soul, iniwan ang katawan. So, ang physical body ko ay physically patay, dead. So, dead means separation. No? Yung mga unbelievers, at kagaya natin nung unbelievers pa tayo, hindi pa tayo naborn again, we are spiritually dead. Meaning, we are spiritually separated from God. Okay? Ngayon, hindi na tayo separated from God. We belong to God. Yung mga tao na inabot ng kamatayan, hihintay nila ang Judgment Day, nandun sila ngayon sa hell, then sa Judgment Day, sa Great White Throne Judgment, lahat sila na makasalanan, haharap sa Diyos. Kung tawagin the Great White Throne Judgment, siguro pakikita ng Diyos yung para wala ka ng reason pa. No? Hindi ka naman, pakikita ng Diyos na binigyan, ito yung parang pelikula, binigyan kita ng chance to be saved. Lahat, ginawa kong paraan, hinabol kita, pero still, pinagtawanan mo lang, you rejected me, na paulit-ulit kitang sinagip at gusto kitang ilapit sa akin to be saved, pero paulit-ulit mo rin akong tinawanan at nireject. So, ito yung pinili mo, this is your own choice. Sabagat God gave man the freedom to choose his destiny. Free will. And then, saka itatapos sa lake of fire, na yun ang eternal punishment ng mga kaluluwa na wala sa Panginoon. Walang Savior. Nakakakilabot. Day and night, they will be tortured by God on the lake of fire. Kasama si Satan, his angels, and his demons will be thrown sa Judgment Day sa lake of fire. Tapos na si Satanas. Hanggang doon na lang siya. Forever cast out na siya. Alam nyo, napakamapalad natin. Bakit? Hindi mangyayari sa atin yun. Because we belong to Jesus. We are God's possession. Now, nagkakaintindihan tayo kasi we have souls. No? Ang Diyos nilikha ang soul for communication so that we can communicate with one another, person to person. No? Kaya tayo may soul. Ang spirit natin, nilikha ng Diyos to communicate with our God, to fellowship and to communicate with God. Spirit sa spirit. Hindi naman soul ang Diyos, God is spirit. Kaya ang communication line niyan, spirit sa spirit din. Okay? Kumbaga sa cellphone, tawag ka ng tawag, hello, bet walang signal, hello, bet wala akong yung palang hawak mo, plantya. O kaya yung madilim kasi ang hawak mo pala, yung lalagyan ng salamin, Akala mo, cellphone mo, ay, kahit ang plantya,
tawagan mo, hawak mo cellphone, walang connection, wala kang makakausap. Bakit? Magkaiba sila. Yung plancha sa pamamlansya ng damit, yung cellphone pang-call. Kaya kahit 100 years ka magtatawag doon sa plancha, hindi sasagot. Magkaiba kasi. Ganyan din ang communication line natin, ang Diyos, God is Spirit, we are Spirit. Ang communication line niyan, Spirit sa Spirit. God speak to us. No? God is Spirit and speak to us through our spirit. Kapag nagsalita ang Diyos sa ating human spirit, our human spirit will relay the revelation of God, will relay His Word to our mind. Saka pa lang natin maintindihan. Kapag ako'y nasa pulpit, nagpipreach, maraming revelation dumarating sa akin, pumapasok sa aking puso, sa aking spirit, the real me. Then, maya-maya, saka pang itata sa isip ko, yung hindi ko pa napag-aaral, hindi ko pa nakikita, suddenly, maintindihan ko first time sa pangyayari nyo. Madalas mangyayari sa akin. Kasi God communicates with us, spirit to spirit. Ang physical body natin, ginawa ng Diyos to communicate with this physical world para mai-adopt natin. Isipin nyo, kung wala akong katawan, paano ko mahawakan ito? Paano ko makapamumuhay sa mundong ito? Kaya yung mga namatay, walang espiritu na nandito pa sa lupa. Yung mga nagmumulto, ghost, mga demon spirit, mga impersonators. Maluloko po yan, ginagaya yung mga mannerism, yung gawin ng buhay, attitude ng mga taong buhay pa, ginagaya, ay ang galing nila mag-impersonate. No? Kayang-kaya gawa, pati itsura. Those are demon spirit. Walang kaluluwang nanantil sa mundo. Kasi sa oras na maiwan, masira ang iyong katawan, hihigupin ka into the realm of the spirit. You will go into the realm of the spirit. Kung ikaw ay ligtas sa heaven ka, kung ikaw ay doomed forever, you'll go to hell, straight to hell. Okay, now, so yan ang function ng ating spirit, soul, and body. Now, ang na-born again po sa atin, not our physical body. Tandaan po niya. Ang na-born again sa atin, not our mind. Not our mind. Kaya sa Romans chapter 12, verse 1, di ba, pinapa-offer ang ating physical body sa Diyos to serve God? At ang isip natin, ang sabi ay kailangan mabago ang pag-iisip natin at ito ay maging kahawig ng pag-iisip ni Kristo. Kasi ang na-born again sa atin, our human spirit, not our mind. Kahit born again ka na, may iwan yung isip. May iwan. Kung bulok ang pag-iisip natin nung tayo makasalanan pa, pag hindi yan nagawang kaagad ng paraan, you will remain and live your life like those unbelievers. Magiging worldly Christian ka kahit born again ka na. Bakit? Bulok pa rin yung isip. Although ang spirit mo pinanganak sa Diyos, pero bulok ang isip, ano mangyayari? Kokontrolin ka ng isip mo at dadalhin ka sa style ng sanlibutan, sa makasalanang pamumuhay. Yun yung sinabi ko kanina, di ba? Yung sinabi ko kanina na where your mind goes, your life follows. No? Kaya napaka-importante ang to renew your mind. So, paano ma-renew? Mababago ang pag-iisip natin. No? Ang God's part, mayroong God's part at may man's part. Ang God's part is to recreate. Ipanganak ang ating human spirit na dati patay, separated from God. Ngayon, we belong to God. At ang ating spirit ay na born again, born into the kingdom of God, buhay na. At ngayon, anak tayo ng Diyos. That is God's part. To recreate, to quicken, to make alive our dead human spirit. Ang Diyos ang bumuhay sa atin nung tayo patay pa sa kasalanan. See? That's our human spirit. The real me, the real you. Ngayon, ang man's part ay ito. Yun ang part ng Diyos. Ipanganak tayo into the kingdom of God. I-recreate, buhayin, likhain muli ang ating sira at patay na espiritu.
at baguhin ng Diyos. Pero naiwan ng isip na hindi bago. Kasi hindi nababago ang pag-iisip. Ito ang man's part. Baguhin natin ang pag-iisip natin. By God's grace, through the help of the Holy Spirit, by using the Word of God, marirenew, mababago ang ating pag-iisip. Through the Word of God. At yan ang agent, yan ang gagamitin ng Diyos to renew your mind, to renew our mind. The power of God's anointed Word. See? So, naiwan yung pag-iisip. Yan ang part natin. Baguhin ang isip natin, isurrender yan sa Diyos at mabago. At ang gagamitin natin salita ng Diyos, ibinigay natin sa atin ng Diyos, sa kamay natin ang salita ng Panginoon. Ang pangalawa na part natin, bahagi ng tao, is to surrender, to offer our physical body to God, to serve Him with our physical body. Kagaya nito, mapaglilingkuran ko ba kayo? Nakapag-share ba akong salita ng Diyos without this physical body? I'm using this physical body to serve God and to serve you. To share the Word of God. Gawin ang pinag-utos sa akin ng Panginoon. No? So, yan ang role natin, mga kapatid. Yan ang man's part, to renew our mind and to offer our physical body as a living sacrifice to God, to be used for His glory. Okay? Kung kayo may talent, anong talent niyan? Kagaya ko, ang talent ko ay sa art. So, ginagamit ko sa art. Kung kailangan, for the glory of the name of Jesus. No? Kung ang talent mo ay singing, gamitin boses mo for the glory of the name of Jesus. Ano man, paggamit mo ang katawan mo for His glory. Yan ang bahagi natin. Isuko, surrender at ipagamit sa Diyos ang ating katawan. Huwag mong gagamitin ang katawan mo sa masama, sa lugar ng kasalanan. Ayon ng Diyos yan. Sapagkat ang ating pong spirit, soul, and body, now, these three belongs to God. Lahat pag-aari yan. Sinabi sa Bible, sa Corinthians, pag-aari ng Diyos ang ating spirit, soul, and body. Our whole beings belongs to God. Kaya sabi sa Acts chapter 20, verse 28, God purchased us. Binili tayo ng Diyos, binayaran tayo ng Diyos by His precious blood. Yung buhay ni Jesus ang binayad niya. Although He is God and God forever, He became a man. Ang isa sa mga purpose is to pay the price of our sins, at na ang pinambayad niya yung kanyang buhay, kaya siya ay naging tao para meron siyang kamatayan. At yung kamatayan niya, ang ipantubos niya, kahalili natin at tayo matubos sa kasalanan. Siya ang umako ng ating kaparusahan. No? Pinambayad niya yung kanyang dugo, yung kanyang buhay para sa atin. Pero siya ay nabuhay na maguli because He is God. At ngayon, sitting at the right hand of the Father. Okay, now mga kapatid. So, yan ang bahagi ng Diyos. Buhayin ang ating pagkatao-loob, i-born again ang ating spirit, at ang bahagi naman natin is to surrender our physical body to God, to be used for His glory, at baguhin natin ang ating pag-iisip. No? Ngayon, guys, sinabi ko nga, ang ginagamit ng Diyos to renew our mind is the Word of God. Because the Word of God is so powerful. It has power to renew, to change our mind. At kapag nabago ang pag-iisip natin, no, ang isip natin ay huhulmahin ng Diyos na maging kagaya ng pag-iisip ni Kristo na ating Panginoon. Okay, how to renew and develop your mind, no? Alam nyo, itong ating soul na kinaroon ng ating mind, merong mga, alam ni Satanas yan na nadidevelop ang ating soul or yung kinalalagyan ng ating mind, will, and emotion. Nadidevelop yan. At ang ginagawa ni Satanas, yung mga nadadaya niya, nadideceive niya,
ginagawa niyang alagad, no? Dahil na nadadayan niya, nadidisib niya, at yung mga tao yun ay naglingkod kay Satanas at naging mga ahente ni Satanas. Yan yung mga mangkukulam, albularyo, manggagaway, ano, at etc. No? Basta yung mga ahente ni Satanas. No? Nadisib sila. No? Kaya naglilingkod sila kay Satanas. They belong to the devil. Ngayon, ang ginagawa ni Satanas, tinuturuan sila, ini-educate sila to develop their soul, their mind, their will and emotion. Huhulmahin ni Satanas, tuturuan sila na mahulma ito, at sila ay pumapasok sa occultism, sa occult. Kaya yung iba, nagiging, may mga power din, yung kanilang mga mind, mind over matter, at kung ano doon pang kapangyarihan. Meron ding anointing kasi na binabahagi ang diablo sa kanyang mga followers, anointing of the devil. So, pag nagkaroon kapangyarihan, hindi kapangyarihan ng Diyos yun. Na-develop yung kanilang soul, na-develop yung kanilang soul at yung kanilang mind, will, and emotion ay naisuko nila, nakuha ni Satanas. So, naging occult sila. At may power sila, may power namang kulang, may power, sometimes may power na basahin ang isip ng tao. Listen mga kapatid, kapag ang tao, ang isang manampalataya, ay karnal, no? At ang isip niya ay hindi rin yun, sometimes, nababasa ng diablo. Ito yung, yung nakaguli, the devil cannot read your mind, paano siya makakabulong kung hindi niya minsan nababasa ang isip ng tao? Nakakabulong nga siya. Kasi sometimes nababasa niya yung mga nakatago sa isip natin at saka yung pinag-uugma niyang pangyari, kaya nadidiscern niya kung ano yung iniisip natin. Minsan yung hindi lahat ng pag-iisip natin. Hindi naman omniscience or all-knowing ang diablo. Pero minsan, pag karnal yung isip natin, nababasa niya. Nadidiscern niya. That's what I mean. Noong ko ay nagtatrabaho pa sa media, during break time, lagi ako nagbabasa ng Bible. Kita ng mga kasama ko, nagbabasa ng Bible. Wala nang trabaho. Sa trabaho namin, as graphic artist, basta walang trabaho, kahit tambay-tambay ka lang, pagdating trabaho, saka ka uli magtatrabaho, ang sarap ng trabaho ko noon. Pag-drawing, pag-gawa ng artwork, yan ang linya ko fine arts, graduate po kasi ako. Nagpapahinga ako, natapos ang trabaho, nagbasa ako Bible. Bagong born again ako. Noong time na yun, nakukonfuse pa ako, wala akong pastor, walang nagtuturo sa akin, na born again ako mag-isa, ako'y nakapulot ng Bible, binasa ko na born again ako by the power of God's Word. Walang humikayat sa akin. Only the Word of God, the Bible. Kasi nung time na yon, nagpipray ako, Diyos, totoo ka ba? Kung totoo ka, magpakilala ka sa akin. Gusto kita makilala, sabi ko. Hindi ko pa nga siya matawag na Panginoon Kasi hindi ko pa Panginoon. Diyos, kung totoo ka, magpakain ka sa akin. Ba after 2 or 3 days yata yun, nagsusuklay ako sa full mirror nung cabinet ng nanay ko. Merong still small voice nagsalita. Tumingala ka, nandito yung katugon, yung answer sa iyong tanong, narito na. Tumingala ka. No, kung tumingala, kita ko, puro alikabok na libro. Nung tinignan ko, it's the Bible. The Bible. At binasa. And it really changed my life. Na-born again ako, mag-isa lang ako. By just reading the Word of God. Anong time na yun, kaboborn again ko palang, nagsasalita ang mga demonyo, gusto akong alisin sa panampalataya, inaaga kumbaga sa seed na itinanim, katatanim lang. Mas madaling bunutin yung bagong tanim kaysa naging punong kahoy na. Gusto niyang bunutin ako sa karya ng Diyos, ayoko. Lord, alisin mo ang mga pag-alinlangan sa aking isip.
Kung kailan ko nagbasa ng Bible, saka napupuno ng doubt. Ayoko magkaroon ng doubt. Sabi nga ni Kenneth Hagin, hindi naman kasalanan na meron doubt na umaali-aligid, na gustong pumasok sa isip mo, huwag mo lang tatanggapin. Huwag mo lang tatanggapin. Ang kagaya daw niyan ay parang mga ibon na lumilipad sa ulo mo. Hindi mo sila mapipigilan paglipad na paikot-ikot sa ulo mo, pero mapipigilan mo sila na magtayo ng pugad sa ulo mo. Ganyan din yung mga doubt na sumasagi sa isip natin. Just reject it. Cast it down. Huwag mo lang tatanggapin. Hindi ka nagkakasala. Kasi attack ng diablo yun. Di nagkakaroon na nga ako ng sabi ko, Lord, ayoko magalinlangan sa salita ng Diyos. I love your word. I love you, Jesus. Masarap tong buhay na natagpuan ko sa iyo. Biglang sabi ng demonyo, huwag mo nang basahin yan. Alam mo ba na yung Bible na yan ay likha lang ng tao, man-made yan, nilikha yan para, nung unang panahon, para mapigilan ang mga digmaan. Yan ang purpose sa pagkakalikha niyang Bible. Yan ay sulat lang yan ng tao. Hindi yan totoo. Pumapasok sa isip ko, nire-reject ko. Sabi ko, hindi totoo yan. That's a lie. Ayoko maniwala dyan. This is truly the Word of God. Biglang lumapit yung isang supervisor namin. Sabi sa akin, Jeff ang tawag sa akin, kasi Jeff Rocks ako na. Jeff, hilig magbasa ng Bible. Pare, alam mo ba, na kaya nalikha yung Bible, sinulat yun ng mga tao nung unang panahon para huminto ang mga digmaan, para magkaroon ng world peace. Kaya sinulat yung Bible. Hindi naman totoo yan. Exactly, word for word ko, ano yung ibinulong ng demonyo sa akin, yun yung ibinulong ng diablo doon sa kasama ko sa workplace ko para sabihin sa akin. Yung ibinubulong sa akin para kumpirmahin, i-confirm yung naiisip ko. Akala niya, pag merong ahente na ginamit siya, na uulitin yung binulong niya sa akin, akala niya maniniwala ako. Lalo ako hindi naniwala. Sabi ko, ngayon na-confirm ko, ang demonyo, nababasa yung isip ng tao kapag ka siya ay baby Christian o siya ay kardal pa o nababasa. But listen, if you have the mind of Christ, sabi sa Bible, sinong makakaunawa ng pag-iisip ng Panginoon? Sino makakaunawa, makakabasa ng pag-iisip natin if we have the mind of Christ? Only the Spirit of God can read our thoughts, our mind. See, hindi kayang basahin ni Satanas ang isip natin. Tayo mga espiritual, tayo na mga na-renewed ang isip natin, hindi mababasa ni Satanas ang pag-iisip natin. Sorry na sa kanya. Magpakahirap siya basahin isip natin because we have the mind of Christ. We have a renewed mind. So, bilisan na natin. The Word of God, alam niyo kung bakit may kapangyarihan ang salita ng Diyos to renew our mind? Kasi nga, marumi isip natin, puno ng basura. Through the power of God's Word, malilinis yung pag-iisip natin. Huhugasan yan. No? Kasi ang salita ng Diyos is like water. Tingnan yung example dyan. Sa Ephesians chapter 5 verse 26. Tingnan nyo ha, parang tubig ang salita ng Diyos naglilinis. Sa New King James Bible, that we might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Para daw mapabanal at malinis ang ating buhay sa pamagitan ng tubig
with the washing of water by the word. Yung tubig, yung salita ng Diyos na naglilinis ng ating buong pagkatao, ng ating buhay. Paano nangyayari yun? When the power of God's word cleanse our mind, renewed our mind, our whole being will be cleansed. Yan yung sinasabi ko kanyo. Where your mind goes, your life follows. No? When your mind is changed, your life will be transformed. Pero hanggat hindi nababago, hindi nare-renew ang pag-iisip mo, hindi matatransform ang buhay mo. Kahit na born again ka pa, lumang pagkatao ang makikita sa iyo ng mga tao. Nagmumura pa, natampuhin, childish attitude, etc. Hindi pa rin mapagpatawad. Why? Kasi hindi na-renewed ang pag-iisip. Kaya mahalaga yung renewing of the mind through the power of God's Word. At dito, sabi dito sa Ephesians 5:26, the Word of God is like water na naglilinis. Ito pa ang isa. Sa John chapter 15, verse 3, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, you are already clean, kayo ay malilinis na, because of the word which I have spoken to you. Kayo'y malilinis na dahil sa salita ko. Anong salita ng Jesus? The word of Jesus is the word of God. Kayo ay mga nalinis, malilinis na kayo dahil sa mga sa salita ko na sinalita ko sa inyo. That's why the word of God has power to cleanse our mind, to renew our mind, to renew our mind. No? Ganun po yun. At sa John chapter 17, verse 17, sabi ni Jesus, nag-pray siya sa Ama, napakabanalin ang kanyang mga alagad. Sabi dito ni Jesus, Father, sanctify them in the truth. Your word is truth. Ama, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Meaning, ang maglilinis sa buhay natin, mula sa maruming pamumuhay, malilinis ang ating buhay by the renewing of our mind, kasi kailangang mauna yung pag-iisip. Kaya nga sabi ko, when your mind goes, your life follows. When your mind is changed, your life will be transformed. At unang nababago pag-iisip, then yung buong buhay natin follows. Mababago. Hanggang sa tayo lumago na lumago sa salita ng Diyos at ang ating pag-iisip kahawig na ng pag-iisip ni Kristo, at ang tawag sa atin ay spiritual believers, spiritual Christians, or kung tawagin ay matured spiritually. Ang spiritual man or spiritual Christians ay matured Christian. Ang baby Christian ay kung tawagin carnal Christian. Yun yung mga Kristiyano na hindi pa masyado nare-renew, nababago ang pag-iisip. Bakit? Kasi hindi o bihira magbasa ng salita ng Diyos. So, step number 1, to renew our mind, number 1, surrender your whole being to God, to Jesus. Surrender mo ang buong pagkatao mo, your spirit, soul, and body. Surrender your whole being to the Lord Jesus Christ. Mag-pray ka, Lord, I surrender my life to you. Then, next step, ask God to give you the mind of Christ. Ipag-pray mo, Father God, bigyan mo po ako ng pag-iisip ni Kristo. Gusto ko mabago ang buhay ko. Ask God to change your mind through the power of God's Word. Ask God to give you the mind of Christ. Pag ikay may pag-iisip ni Kristo, ang lakas ng discernment mo. Pag ikay may pag-iisip ng Panginoong Jesus, you will think like Jesus. And when you think like Jesus, you will act like Jesus. And when you act like Jesus, because you think like Jesus, you'll become a strong believer. You'll become a mature believer. Spiritual man or spiritual believer. See? So, step number 3. Let the Word of God be the authority of your life. Tandaan niyo ito.
Hayaan mo salita ng Diyos ang maging authority o may control sa iyong buhay because God and His Word, they are one. Kung gusto mong pakontrol sa Diyos, pakontrol ka, sundin mo ang salita ng Panginoon. By obeying the Word of God, you are obeying the Lord Jesus Christ because Jesus and His Word, they are one. So step number 3 is to let the Word of God controls you. Let the Word of God be the authority of your life. No? Hindi yung salita ng tao, hindi yung salita ng celebrity, hindi yung salita kung sino man ang gagawin ng pangunahin, ang magiging pangunahin sa iyo at may authority na pumontrol sa buhay mo ay ang salita ng Diyos. Doon ka susunod sa salita ng Diyos. Yun ang paniniwalaan mo, ang salita ng Diyos. Ang gagawin ni Satanas, didistrakin ang iyong pananampalataya. Ang gagawin ni Satanas, aalisin niya ang focus mo sa salita ng Diyos. At lalagyan ka sa paligid mo ng mga problems. At ito lang ang sabihin mo, I cannot be moved by what I see. I cannot be moved by what I feel. No? I cannot be moved by problems of life that surrounds me. I can only be moved by what the Word of God says to me. And the Word of God says to me, Jesus said, I will never leave you nor forsake you. And God said, I am the Lord your God, the God of Abraham, Isaac, Jacob. I will bless you, I will prosper you. The Lord said, I will never leave you nor forsake you. I am the Lord who heals you. Exodus 15:26. So, mas paniwalaan mo ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay may authority sa buhay mo to change your life, to change your mind, to give you the mind of Christ through the Word of God. Kaya ang isa example dito, ano sabi sa sa 2 Corinthians, malapit na po tayo matapos, chapter 10, verse 5, no? From the New King James Bible. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Kaya kung may papasok sa isip mo na kumokontra sa salita ng Diyos, mas paniwalaan mo ang salita ng Diyos kaysa doon sa idinidikta ng mga demonyo, kaysa doon sa kinoconvince ka ng diablo na tumingin sa mga bagay sa libutan na makadidistract sa iyong pananampalataya. At kung may binubulong-bulong siya, reject it. Cast it down. No? Sabi dito, casting down arguments, sa ibang translation, casting down every imagination that exalt itself against the knowledge of God. Pag may imagination pumapasok sa isip mo na hindi kahawig ng salita ng Diyos, cast it down, cast it out, at ang paniwalaan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Now, yun siya, 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Now, number 4, step number 4, read, study, meditate the Word of God day and night. Magbasa ka. No? Magbasa ka. 10 chapter a day. No? Basa lang. Then, meron kang time na tututo ka sa mga passages, sa mga verses, at pag-aaralan mo. Yung bawat detail sa sinasabi sa salita ng Diyos, verse by verse, kung ano ang mensahe, kung ano ang context ng isang salita ng Diyos, pag-aralan mo ang sinasabi ng Diyos sa Bible. Study the Word of God. Then, pag pinag-aralan mo, habang pinag-aralan mo, think it over and over and over again. Isipin mo ang kagandahan ng salita ng Diyos. Kung may makita ka na pangako ng Diyos sa Bible, there are, sabi ng iba, there are 3,000 promises of God in the Bible. Get those promises. Sometimes you have to memorize it. No? O kaya, kahit hindi mo i-memorize, maging bahagi ng buhay mo, papasukin sa puso mo, hindi mo na makakalimutan na. Ako, hindi na po ako nag-memorize ng scripture. Pero na-memorize ko scripture. Sa anong paraan?
pag tinignan ko salita ng Diyos at inangkin ko na bahagi ng aking buhay, hindi ko na makakalimutan. Kung ano yung sinabi sa salita ng Diyos, nakabaon na sa puso ko. Hindi ko na memorize, pero I can quote it. Hindi nga lang word for word, pero I can quote it. I can declare it. Na tama. No? So, read, study, and meditate the Word of God day and night. Ano sabi sa Psalms? Tingnan natin. Sa Psalm chapter 1. Okay? Ito po sabi, blessed is the person who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit at the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Ano mangyayari when you meditate the Word of God day and night? He will be like a tree planted by the streams of water, no? Which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers. You will be blessed by God when you meditate on the Word of God day and night. Ako, pagkagising ko, salita ng Diyos kagad ang hagilap ko. Pagkagising ko, bubuksan ko kagad ang mga gadget ko. No, hindi para tingnan yung pinost ko, sino ba nag-like, o kung meron bago po, hindi yon, hindi Facebook. At titingnan ko kagad Bible ko sa mga gadgets ko. Ko-compare ko yung mga iba-ibang translation. I will study the Word of God, I will meditate the Word of God. Pagkagising ko, sometimes gumigising ako madaling araw at titingnan ko rin ang salita ng Diyos. Magmimerienda ako ng salita ng Diyos. Then, tutulog uli ako. Bago ako matulog, nagbasa na ako sa salita ng Diyos, nag-meditate na ako sa salita ng Diyos, nakapag-aral ako sa salita ng Diyos, and sometimes magigising ako 5 o'clock, 4 o'clock, magmimerienda ako ng salita ng Diyos. So, praise God. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Ano? So, ito po yung, teka, may naiwan pala. 1, 2, 3, 4, 5. Kulang ng isa. Kulang ng isa. Obey the Word of God. Read, study, meditate, at yung isa sa pinakamalaga, obey the Word of God. Walang kwenta yung pagbabasa mo, walang kwenta yung pag-aaral mo, walang kwenta yung pag-meditate mo kung hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos. Okay? So, number 5 is, obey the Word of God. Sa akin pagtatapos po, no, sabi ng Panginoong Hesus, itago natin, ingatan natin ang kanyang salita o ang salita ng Panginoon. No? Meaning, pag sabing itago, ingatan, meaning to obey, to practice or to obey the Word of God. John chapter 14 verse 21. The one who has my commandments, meaning the one who keeps or who obey my commandments, the one who obey my word, and keeps them, is the one who loves me. Iniibig mo ba ang Panginoon? Kung iniibig mo ang Panginoon, babasahin mo ang kanyang liham. Babasahin mo ang kanyang sulat. Babasahin mo ang kanyang aklat. You will read. You will study. You will meditate the Word of God. Ang sabi ng Panginoon, the one who keeps my word is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father, and I will love him. And I will, ito na yung magandang blessing, I will manifest myself to him. Kanino magpapakahayag ang Panginoong Hesus? Sa anak ng Diyos na nagbabasa, nag-aaral, nagbubulay-bulay, at iniingatan, sinusunod ang salita ng Diyos. Si Jesus magpapakahayag sa kanya. Siya nagsabi, I will manifest, I will reveal myself to him. Kanino? To him who loves me. And who is the one who loves Jesus? The one who obeys his word, who keeps his word. Hanggang dito na lang mga minamahal, at nawa
inyong ibahagi ang salita ng Panginoon sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya, sa inyong mga friends. At purihin ng Panginoon, giniginaw na ako dito sa kwarto. Masarap dito mag-live stream. Sa ibaba, saksakan ng init dito. Yan, yung misis ko nakatulog na sa lamig. Oh, glory to God. Thank you, Jesus. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyo pong biyaya, sa pagpapala mo sa mga dumalo na Bible study dito at yung mga hahabol pa, Panginoon, kapag na-post na namin ito sa Facebook, na ibahagi namin sa mga kapatid at sa iba pa mga friends namin, especially sa mga OFW na walang madaluhan ng mga churches. Lord, you will bless this word and let the word increase. Let the anointing of this word increase araw-araw. In the name of Jesus, bless your people who will share this word. And all glory and all belongs to Jesus. Amen. And may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' mighty name, amen and amen. God bless you all, mga kapatid.